Jenny! Oh, tama na. Pakita mo lang sa akin yung Tama na. Tama lang. Marami sa ating mga kabataan ang naghahangad na maiahon sa hirap ang kanilang pamilya sa pamagitan ng pag-aartista o di kaya sa paggawa ng content sa social media. Pero marami pa ring mga binata na nangangarap na maging tanyag sa larangan ng basketball o di kaya sa boxing. At isa na rito, ang tampok sa ating totoong kwento tungkol sa isang anak na unti-unti na sanang natutupad ang pangarap na maging isang boxing champion. Pero isang malagim na trahedya pala ang nakatakda sa kanyang buhay. Sabay-sabay nating pakatutukan ang aming episode na pinamagatang Almost a Champion, the Renerio, the Amazing Arizala Story. Kay Andres! Kapatid mo si Bong nakipag-away! Saan? Sabo! Gagat talaga, no? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong hayaang makapasok ang aso sa kusina? Sinarado ko na po yung pintuan sa kusina. Dami mong dahilan! Mamay! Mamay! Karan Diyos. May, ba't naman hinahayaan na ganunin kayo ng amo nyo? Oo nga, mamay. Mali yun ah. Mapapalaban sila sa amin ni Bong. Sige, yari sila sa amin. Hindi naman ako sinasaktan. Tsaka teka nga, ano bang mapapalaban? Eh, makakagaling niyo lang sa away eh. Huwag naman. Bakit man puro sugat yung mukha mo? May inapin na naman sa eskwelahan niyo at ipinagtanggol mo. At ito naman, ha? Kinukonsinti mo tong kapatid mo. Hindi ho. Ay, nako. Dapat talaga, hindi na kita pinasunod dito sa Cavite. Dapat, doon ka na lang sa Masbate, kasama ng papayneryo mo. Siguro, mas lalaki ka doon mas maayos. Nako. Basta tol ah. Yung sinabi ko sa'yo. Kasi ako gusto ko talaga mag-boxing. Kaso wala, hindi na kaya ng katawan ko eh. Kaya ikaw na lang. Sige, kuya. Ite-train kita, ha? Sige, Ha? sige. Yung mga ganun suntok kanina. Solid yung mga ito. Ano training dyan, ha? Mamay, Anong training? ano bang masama sa pagbo-boxing? Gusto nga ni Bong yun eh, di ba? Oo. Idol mo pa nga si Pacquiao eh. Oo, syempre. O, di ba? Kung may Mami D, ay magkakaroon ng Mami G. Mami G. Mami G! Mamay, ayaw niyo bang yumaman ako? Katulad ni Pacquiao. Tapos, kapag nangyari yun, May, hindi mo na kailangan magkatulog. Wala nang pwedeng amo makapanakit, tsaka sisigawan ka. Bawal yun. Tapos si Papay, titigil na siya sa pagkakarpintero dahil kayong dalawa,
titira na dun sa papatayo kong napakalaking mansyon! Bong, saan ka ba lumaki? Sa San Pascual, Masbate po. Ikaw ba talagang yun ang kanaisan mo, maging boksingero? Bali, parang pinagtripan lang din po ako ng kuya ko, Tita Mel eh. Medyo papasikat na si Pacquiao noon. Unang inano niya sa akin na walang yumayaman sa pag-aaral, sa pagboboxing meron. Aba, talagang... Siyempre, pag bata ka, Tita Mel, oo nga no, parang totoo to si syempre, kuya. anong pa, ang idol mo pa si Pacquiao. Opo, isa yun sa mga inspirasyon namin ni Utol na kasi jeepney driver si Utol eh. So okay. parang siyempre papakinggan ko yung mga matatanda sa akin kasi sila yung mas may experience sa buhay eh. Pag-jab ka, dapat forward mo rin yung paa mo. Parang 1, 2. Go. Yan. Sige. Yan. Sige, mas mabilis. 2, 1. Itinago na magkapatid sa kanilang mga magulang ang pagtitraining ni Bong sa boxing. Hanggang sa magkaroon sila ng pinansyal na pangangailangan dahil na-aksidente ang tatay nilang si Nerio. Ang sabi ng doktor, kailangan maoperahan siya agad para hindi siya mabulag. Pero, kailangan din natin makapagbigay ng down payment na 8,000 bago siya maoperahan. Ay, wala naman tayo ngayong pere. Kaya hayaan niya na to. Gagaling din naman ako kahit hindi ako operahan. Ay, huwag niyo pong intindihin yung pera. Kami na po bahala doon ni Kuya. Di ba? Eh, basta, ay, ang mahalaga, magpagaling po kayo. Ha? Salamat po, anak. Tol, paano naman natin tutulungan si Papay? Lubog din ako sa utang. Eh, di ba may hamon doon ng amateur boxing sa kabilang bayan? Oh, 5,000 pesos din yun. Tol, di mo pa kaya yun. Kulang na kulang ka pa nga sa ensayo eh. Anong kulang sa ensayo? Tagal na natin nagka-training. At saka, oh, di ba sabi mo? Tibay, tsaka lakas na loob. Walang mangyayari kung lalamunin ako ng takot. Basta, sasapak ako dun sa laban. Para kay Papay. Ladies and gentlemen, this fight is slated for 3 rounds of boxing action. Our fighters on the left corner, weighing 120 pounds at 19 years old, Darwin the Hunter Santiago! And his opponent, weighing 115 pounds at 17 years old, Renerio, the amazing Arizala! Tandaan nyo, walang susuntok sa batok, walang susuntok sa ilalim. Pag sinabi kong break, break. Okay, let's go. Okay, corner. Fight! Kapag yung corner! 1, 2, 3! Wait, fight! Ganun lang po, ganun lang. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Mo ang nag-train sa iyo nung una. Opo, yung una po. Hanggang in-enroll niya ako sa mga fitness gym na Okay. tinuturuan ako ng mag-boxing. Oo. Simula na po yung Tita Mel.
Jab! Jab! Jab stick! Jab stick! Jab stick! Jab stick! Ayos. Jab. Basta tayo, pahinga ka na. Coach, halos 7 buwan na kasi ako nakapahinga. Gusto ko po sanang dagdagan yung kita ko dahil 50 pesos lang po kasi kinikita ko sa bawat ng training ng estudyante. Napapabayaan ko na rin po kasi yung pagtitraining ko ng boxing sa kakahanap ko ng mga bagong kliyente. Naiintindihan ko, Bong. Konting tiis lang. Kaya mo, mahanap din kita ng laban. Bong, may bisita ka. May! Basta! May. Coach ko nga pala, si Coach Jonathan. Jonathan po. Magandang araw, Coach. Magandang araw din po. Iwan ko muna kayo. Sige, Coach. Bong, sige po. Salamat, Coach. May, anong ginagawa niyo rito? Sumama ko sa amo ko paluwas dito sa Maynila para madalaw kita. Kumusta ka na? Kumusta ang training mo? Okay na okay, May. Punong-puno nga ako ng training eh. May, baka next month, may laban na ako. Talaga, anak? Naku, mabuti. Galingan mo, ha? Anak, kumusta ka dito? Nakakakain at nakakatulog ka naman na maayos? Bong, kapag kinakapos ka ng pera, magsabi ka kay mamay, ha? Hindi, May. Okay na okay ako dito. At saka, May, ako ang magbibigay ng pera sa inyo. May pasalubong ako sa'yo. Ano to? Paborito mo. Lomi! Salamat, May. Mag-training ka na ulit. Opo. Bye, Ingat. anak. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Kuya, babot naman ng gamit ko. Thank you po, sir. Sige yo. Oh, Bong, mas ka na mag-train? Oo, pre. Papasok pa ako dun sa restaurant. Sinelya pala to. Yan ang kaibigan ko, napakasipag. Training na ng mga estudyante, nagsiservice crew pa. Teka. Jenny, di ba sabi mo naghahanap ka ng matinong boyfriend? Ito si Bong, oh. Guwapo, masipag, magaling na boksingero. Kapag ito naging jowa ko, baka ikaw na ang susunod na Jinky Pacquiao. Hoy, grabe ka, nagbibiro lang ako. Hindi naman ako super naghahanap ng boyfriend. Pwede naman nating totohan. Yan ang bata ko eh. Bong pala. Jenny. Waitress si Jenny sa isang restaurant na malapit doon sa gym. Niligawan ni Bong si Jenny at agad din naman siyang sinagot nito. Selosa si Jenny kaya para maging kampante ito, nagpasya si Bong na mag-live-in na lang silang dalawa kahit hindi pa niya ito lubos na kilala. Oo, magpapadala akong pera. Oo nga, gagawan ko nga ng paraan, di ba? Sige na, tatawagan kita mamaya, ha? Sige, bye-bye. Mahal? Mahal! Kanina ka pa ba? Hindi naman. Sinong kausap mo? Si nanay, tinawagan ko. Hindi pa mahina yung signal sa loob. Okay. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Di nga. Seryoso? Magiging tatay na ako? Ha? Oo. Di nga.
Yes! Yes! Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Mahal. Sorry medyo sobrang excited lang ako. Ako rin. Masaya si Bong sa paparating na biyaya sa buhay nila ni Jenny. Ang problema, hindi pa alam ng kanyang pamilya na nagsasama na sila ni Jenny. Hanggang sa... Hindi mo man lang makuha magpasintabi? Ha? Papay, mamay, Kuya Andres, may kalibin na nga pala ako. Kung hindi pa ako pumunta sa gym mo, hindi ko malalaman na wala ka na doon. Ano po? Kailan ka pa natuto maglihim sa akin? Hindi ko na nasabi sa inyo agad. Pero naghahanap lang ako ng magandang tiyempo. Tiyempo! 2 taon na kayo nagsasama, Bong. Tsaka gaano mo kakilala yung babaeng yun? Ha? Sigurado ka bang matingin yun? Kuya, nagmamahalan kami. At saka, ano bang karapatan mo? Nahusgahan yung relasyon namin, ha? Ano ba gusto mo? Maghiwalay kaming dalawa? At tingin mo susundin kita? Siyempre hindi! Lalo na ngayon buntis si Jenny. Tignan mo. Bong! Dahil dyan sa pakikipag-live-in mo, napabayaan mo na yung pagboboxing. Ano? Sasayangin mo na lahat ng pinaghirapan natin? Yung mga payo ko! Yung mga pangaral ko! Ano? Tatarataduhin mo na lang ako ng ganito? Hindi kita tinatarantado! Wala akong sinasayang! Alam mo ba, kuya? Ikaw na halos nagdesisyon sa buong buhay ko! Kung ano dapat mangarapin ko! Kung ano dapat gawin ko! Siraulo ka pala eh! Bakit may susumbat sa akin yan, ha? Pinilit ba kita dyan? Pinilit kita? Pinilit kita! Hoy! Gusto mong maiahon ng pamilya natin. At yung pagboboxing yung napili mong paraan. Kung alam ko na nasasayangin mo lahat ng pinaghirapan natin, di na sana ako nagsaya ng oras sa'yo. Kuya! Yun pa rin na may pangarap ko eh. Wala nagbago! Ha? Pero sana, intindi mo lang na meron din ako mga gustong gawin sa sarili ko, para sa sarili ko, na hindi ka na dapat sumasaw-saw! Kuya, tama na! Ay, kumain ka na. Pagod ka ba? Oo, mahal. Swerte ko talaga sa mahal ko, oh. Mahal, salamat sa efforts mo sa akin. Kaba, naalagaan mo ako. Pati ang nagiging baby natin. Pati na rin ang pamilya ko sa probinsya. Kaya dapat lang na masuklian ko ang kabutihan mo. Oo nga pala, limutan ko. Ito yung papadala mo sa nanay mo. Sana gumaling na siya. Salamat, mahal. Alam ko ng utang sa'yo. Mahal, ano ka pa? Pamilya mo, pamilya ko. Pero ang pamilya mo ba, pamilya ko rin? Alam ko kung gaano ka-disappointed ang kuya mo sa'yo dahil magka-live-in tayo. Pero mahal, salamat ha. Kasi pinagtanggol mo ko. Alam ko na mahirap para sa'yo na nag-aaway kayo. Kasi close kayo ng kuya mo, di ba? Ikot.
Switch. Ikot. Yan. Maisipin nyo, wala naman siya magagawa eh. Buhay ko to. Kahit magbatigas siya, ikaw yung pipiliin ko. O, kumain ka na. Sige, ano ba ito dinala mo? Coach, maghanda ka na. Bakit? Naihanap na kita ng laban. Talaga, Coach? Tatayo tayo ng Japan. Ha? Yes! Yes! Mahal! Pero bago sumabak sa laban, sinigurado ni Bong na maging maayos muna ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Tol, sensya ka na. Inaway kita kaagad. Pero at least ngayon, pinatunayan mo na hindi mo naman pinabayaan yung pagboboxing. Ano naman, kuya? Jenny, pasensya na rin sa nangyari. Wala na yun. Tapos na yun, Kuya Andres. Huwag ka mag-alala. Talagang tututukan ko to. Siguraduhin ko na mag-ensayo yan ng mabuti. Ilang buwan na nga ba yan, Jenny? Anim po. 6? Maliit, ano? Kung sa bagay, may mga ganyan naman talaga kung magbuntis. Maliit. Eh, excited na nga ako malaman kung lalaki o babae itong baby namin eh. Kasi ito si Jenny, ayaw nga eh. Ay pumayag. Hindi naman sa ayaw. Gusto ko lang talaga surprise. Oo nga naman. Parang may pa-gender reveal tayo. Yun. Pag-iin mo na ni Mama. Jenny. Wala na akong hihilingin pa. Kaka-baby tayo. Andito yung pamilya kong mahal na mahal ko. Kaya ipinapangako ko, ipapanalo ko tong laban na to para kay baby, para kay papay, kay mamay, syempre sa'yo, kuya. Gusto ko pagbalik ko, will you marry me? Oo. Love you, mahal ko. Yes! Pinaghanda ang mabuti ni Bong ang parating niyang laban. Lumipad siya patungong Japan kasama ang coach niyang si Jonathan. Noong March 31, 2019, hinarap niya ang Japanese heavy puncher na si Tsuyoshi Tameda para sa isang 8-round fight sa featherweight division. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Sa unang round pa lang ng laban, nakalamang agad si Bong sa mga pinakawalan niyang suntok kay Tsuyoshi. Makikita na malaki ang tsansa ni Bong na manalo sa laban. Ang Panginoong Maria na pupuno ko ng grasya, ang Panginoon Diyos isima sa iyo. Tingin mo lang yung energy mo. Uy, Bong! 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ang Panginoong Maria na pupuno ko ng grasya. Heavy puncher siya, pero mabagal siyang kumilos. Doon kami advantage.
No, ayos ka. Ayan. Kaya mo yan. Santa Maria, ina ng Diyos, inunahan mo kayong makasalanan. Sana manalo si Bong. Mananalo yun, Mamay. Bong! Bong, okay ka lang, Bong? Ref! What happened to him, Ref? He still have pulse, but he is weak. He needs a medic. Bong! 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 Medic! Bong! Ito na! Ito na! Dito ka, sige na. Ito, sige na. Hello, Andres. Coach! Kamusta po? Ano, panalo ba yung anak natin? Ha? Champion ba si Bong? Talo kapatid mo. Ayos lang yun. Ganun ba, Coach? Di ba, Leo? Marami pa namang susunod na laban si Utol. Ang mahalaga, okay siya. Pakausap naman po. May kailangan kayong malaman eh. Andres, knockout kasi yung kinatalo ng kapatid mo. Napuruan siya eh. Naku, Matos. Eh hanggang ngayon, di pa rin siya nagigising. Dito kami sa ICU, dito sa ospital sa Japan. Ano hindi gumigising? Ano ka, Matos? Gusto ko makita ka anak ko! Jonathan, gusto ko makita ka anak ko! Ay! Gusto ko makita ka anak ko! Ay! Jonathan! Gusto ko makita anak ko! Nay, ito po si Bong. Ang sabi po ng doktor, may namuong dugo daw po sa ulo niya. Kaya bukas, nakaschedule siyang operahan. Dahil wala namang pera para mapuntahan sa Japan, si Bong, umasa na lang ang pamilya niya sa mga ibinabalita ni Coach Jonathan tungkol sa kalagayan ni Bong. Ayon sa doktor, walang kasiguraduhan ang paggising ni Bong at kung muli man siyang magkamalay, hindi tiyak kung makakabalik pa siya sa pagbaboxing. Hanggang sa Jenny, saan ka pupunta? Uwi na ako ng probinsya. Kailangan ako ni nanay. Hindi naman kaya tatakasan mo yung kapatid ko. Dahil ba sa nangyari sa kanya? Ha? Kaya iiwanan mo na siya? Ano?
Gusto mo malaman yung totoo? Nag-aalala ako para kay Bong. Pero natatakot ako na uuwi siya sa akin na baldado. Kuya, hindi ko pinangarap na mag-alaga ng isang lumpo habang buhay. Paano yung magiging anak niyo? Pag-uusapan na lang namin yon kung sakaling magising siya. Mauna na ako, kuya. Bong? Bong, gising ka na? Salamat sa Diyos. Coach, Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Coach, Ano, Bong? bakit di ko magalaw yung kalahating parte ng katawan ko? Paano hindi magalaw? Yung kaliwang paa. Yung kaliwang balikat. Coach, Ayon sa doktor, na-stroke si Bong matapos nitong makomatose. Meron pa rin naiwang blood clot sa kanyang utak. Kaya naman kinailangan niya ulit sumailalim sa operasyon sa pangalawang pagkakataon. Anak, araw-araw ko namin pinagdarasal. Naniniwala ako na gagaling ka. May awa ang Diyos, anak. salamat ha, May. Bye. Kuya Andres, huwag na kasi kayo mag-alala sa akin. Lalo ka na, May. Magpapagaling ako at gagaling talaga ako dito kasi na-miss ko na kayo. Gusto ko na nga kayo makita eh. Tsaka gusto ko, andyan ako kapag manganganak na si Jenny. Teka, nasaan nga ba si Jenny? Eh, tinatawagan ko siya, hindi ko siya makontak. Hindi kayo sumasagot? May. Tol. Si Jenny kasi umuwi muna sa probinsya nila. Kailangan daw kasi siya ng pamilya niya eh. Ha? Eh, anong problema? Eh, malapit na siya manganak ah. Wala naman siyang sinabing dahilan, Tol. Kuya, may tinatago ka ba sa akin? May. Asan ba talaga si Jenny? Tol, easy ka lang. Baka mamaya kung mapano ka pa eh. Nasaan nga siya? Ano, umalis ba siya? Iniwan ako? Bago siya umalis, Tol, sabi niya sa amin, sobrang gulo daw ng isip niya. Hanggang ngayon, di pa rin niya kami kinokontak. Tsaka, Tol, may isang TV station dito na gusto sana siyang ma-interview tungkol sa nangyari sa'yo. Kaso umiiwas siya eh. Parang natatakot siya. Parang may tinatago. Hindi pwede. Sige na, kuya. Bye. Tatawagan ko si Jenny. Andres, ano nangyari sa'yo, anak? Apay, kasalanan ko ito lahat. Pinakailaman ako yung buhay ni Bong. Hindi ko siguro siya tinulak sa pagboboxing. Hindi siguro siya nagkaganyan ngayon. Wala pa akong ginawa para di umalis si Jenny. Para saan hindi mawala yung anak niya, mama. Andres, anak. Ang tangi lang natin magagawa ngayon ay ang magbuklod at sama-sama nating haharapin ang nangyari, ha? Anak, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan.
bang katagal bago ka nakauwi sa Pilipinas? 45 days po ako doon, Tita Mel. 45 days. Tapos umuwi ka na dito. Dito ako na lang po tinuloy yung ano. Binigyan din po ako ng Japan ng parang danyos nila doon, ma'am eh. Bong, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero nagpakatotoo lang ako. Hindi ko kaya na mag-alaga ng isang... Na ano? Ang inutil? Ang lumpo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta ako dito para humingi ng tulong at sustento para sa anak natin. Ay, ano? Ha? Dahil alam mo nakatanggap ako ng malaking pera sa Japan? Sige! Bibigyan kitang pera, pakita mo muna sa akin yung anak ko! Nasaan yung anak ko, Jenny? Nasaan siya?! Kung wala ka mabibigay na pera sa akin, alis na lang ako. Jenny! Sagutin mo! Nasaan yung anak ko? Ano ba? Jenny, sumagot ka! Nasaan yung anak ko? Sagutin mo! Wala, pinaampon ko. Wala kasi ako mapakain sa kanya. Sinungaling! Tama rin magsisinungaling mo sa akin! Nasaan yung anak ko? Bong, masakit! Nasasaktan ako. Bitawan mo ko! Jenny, kung hindi mo na ako mahal, huwag mo naman sa akin ipagdamot yung anak ko. Bong! Bong, tama na. Jenny! Bong, tama na. Ipakita mo lang sa akin yung anak ko. Jenny! Jenny! Bong! Anak! Ayoko na, Tay. Ano ba yung ginagawa mo? Ayoko na, Bay. Bong! Mamay! Bay! Ayoko na. Gusto ko na mamatay, Bay. Yung anak mo gusto magpakamatay! Bong! Bong! Bong, ano bang ginagawa mo sa sarili mo, ha? Bong! Ayoko na mabuhay. Wala na akong karera. Wala na yung babaeng mahal ko. Wala na yung anak ko. Wala na akong kwenta. Gusto ko na mamatay. Bong, makinig ka sa akin, ha? Nandito pa kaming pamilya mo. Nandito pa ako. Ang papay mo. Ang Kuya Andres mo. Ay, sagot na ako, May. Wala nang silbi kasi. Hindi ka namin iiwan, anak. Unti-unti nating malalagpasan itong nangyari sa'yo, ha? Anak, nananalo na tayo. Nananalo na tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Sa tulong ng pamilya ni Bong, nagawa niyang magpakatatag sa gitna ng kalunos-lunos na pinagdadaanan. Nagpatuloy sa therapy si Bong hanggang siya ay muling nakalakad. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon si Bong na hanapin si Jenny para kausapin ito tungkol sa kanilang anak. Tao po.
yan? Andyan ba si Jenny? Si Mama po? Umalis po siya. Mama mo si Jenny? Nasaan yung bunso niya, anak? Mga 2 taon siya. 2 years old po na bata. Wala naman pong ibang baby si Mama eh. Si John po yung bunso namin. 6 years old na po siya. Ako naman po si Joanne, yung panganay niya po. Oh? Siguro, Tol, pera lang talaga habol nun sa'yo. Basta nga siya. Wala naman akong pera. Hindi naman tayo mayaman. Tingnan mo. Alam mo, kuya, Oo nga. siya yung na-scam ko. Tanga nga talaga yun, tanga yun. Huwag mo na isipin yun, ha? Yun na lang, basta isipin mo na lang, nangyayari talaga yan. Tsaka, huwag ka naman depressed dun, ha? Tama, tol. Ay, Pai, kuya, bye-bye. May. Alam mo na, isip ko lang. Sana pala, lahat ng meron ako noon, sa inyo ko nalang binuhos, no? Kayo na, yung mga totoong nagmamahal sa akin. E di sana, di ako nasasaktan ng ganito. Anak, ganyan talaga ang buhay. Tulad ng boxing. May nananalo, may natatalo. Ang mahalaga, lumaban ka ng patas at may aral kang natutunan. Tsaka, Tol, nasa baba ka man ngayon, wala ka naman ibang pupuntahan kundi pataas. At nandito lang kami pamilya mo hanggang sa marating mo yun. At hindi ka namin iiwan, anak. Salamat, Pai. At nandito rin ang paborito mong Ayun! Sarap! Yun ang hinihintay kong at! Sige na, magmerienda na tayo. Mamay, ha? Sa ibang paraan, ano? Sa ibang paraan po, Tita Mel. Ibinigay ng Panginoon yung pangarap mo. Dahil ang pangarap mo naman ay hindi lang naman talaga maging parang boksingero. Opo. Kung hindi para makatulong sa pamilya mo. Tsaka, At maibigay din sa'yo. Opo, Tita Mel. Sobrang ano po talaga, Tita Mel, sobrang blessed. Ito, milagro lang lahat. Bakit mo sinabing milagro yung nakikita sa'yo? Kasi, Tita Mel, nagsasalita ka pa, maayos pa ang paningin mo. kalimitan naman kasi ng case ko, Tita Mel, nabubuhay sila pero yung lantang gulay na... Kakaroon ng depresya. Opo. Ano yung natutunan mo nga diyan sa pakikisama mo diyan sa isang babaeng panluloko ang ginawa sa'yo? Ano lang tayo, Oo. ang natutunan ko dyan, wag lang tayo magmadali, mga kaibigan. Kasi darating at darating sa atin yung tamang tao, proper time. Basta, wag lang tayo magmadali. Tsaka unang-una, pakinggan din natin yung magulang natin. Maraming salamat and God bless Salamat you. po, Tita Mel. Thank you. Thank you po. Sa larangan man ng pag-ibig o ng pinili nating karera, ibinubuhos natin ang lahat upang tayo ay magtagumpay at maging maligaya sa ating buhay. Pero minsan, mapagbiro ang tadhana at hindi lahat ng ating pangarap ay natutupad. Gayunpaman, dapat tayo ay matuto sa ating mga pagkakamali, bumangon at magsimulang muli dahil habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ngayon, bukas, at magpakailanman.